muli at magandang sa testimony na ating mga napakinggan. Ganun po mabuti ang Panginoon sa atin. No? At ganun po siya gumagawa sa ating church. No? May testimony tayo sapagkat gumagawa ang Diyos sa ating buhay. Amen? Salamat sa Kanya. No? Nabuksan niyo yung Bible sa book of Deuteronomy chapter 6. Pagkatuwa ng Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6. Salamat po sa ating pagbisita mula po sa lugar ng saan? Sa Luwata. Okay. Alright, Deuteronomy chapter 6. Ating po masahin po verse number 4 hanggang number 15. Deuteronomy chapter 6, verse number 4 hanggang number 15. At muli po tayo magkaroon ng palitan kung basa. Deuteronomy chapter 6, 4 hanggang 15. Now, narinig po, ako muna, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And these words which I command thee this day shall be in thy heart. And thou shalt bind them from a sign upon thy hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. It shall be, when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and godly cities, which thou buildest not. Then beware, lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Ye shall not go after other gods, of the gods of the people which are round about you. Kaya tayo natin tumayo at tayo managin. Dahil po tayo tumayo. Panginoon Diyos, ay naman. Salamat po sa oras na ito na hindi ka nagkaroon. Salamat po sa paglilingkod na nagawa namin sa iyo, sa tulong magbiyaya muli at lakas na ibinigay sa amin. Salamat po sa bunga na galing din po sa iyo. I pray, Lord, na ngayong gabi ay muli ka namin po mabigyan ng parangal at nabigyan ka namin po ng kaluguran. Magawa namin po yung nais mo. May pangalan po ang nais mo rin na mapakinggan ng iyong mga tao. And Lord, alito po ako, gamitin mo po lamang, pagpalay mo po ako at gawin pong lahat. Ihinig ko ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Alright, magpuna po kayo. Now, notice verse number 12. The Bible says, then beware, mag-ingat, lest thou forget the Lord. Are you listening? Pinag-iingat niya ang Israel sapagkat baka sila'y makalimot sa Panginoon. Ngayon, kung kayo po'y nasa panahon ni Moses, para bang sabihin mo na napakahirap mong makalimot sa Diyos, napakahirap. Sapagkat naroon si Moses,
Naroon si Joshua, naroon si Aaron. Amen? Amen? At naroon na sila'y kumakain pa ng mana tuwing umaga. Napakahirap. Amen? At lahat sila, nung pagkakataon ito na sa dito, lahat sila ay tumanas ng pagdawid doon sa dagat ng pula. Ano sila? Lahat sa mapaalang paraan, pakalilibot sila sa Diyos. Pero ganoon pa man, ang salita ng Lord is what? Beware. Diba namin? Beware. Okay? Mahirap nga ba? Imposible nga ba? Imposible nga ba? Don't forget. No? Kamakailan lamang, si Moses ay umakyat lamang ng bundok ng Sinai. Diba na? Upang kunin yung Ten Commandments. Amen? Amen? At habang binibigay yung Ten Commandments, ang mga Israelita ay nasa paanan ng bundok ng Sinai. Ha? At yung bundok ng Sinai ay nagliliyab. Napakalulang. Alam mo na? At yung tunog ng trumpet, sino nagka-trumpet? Angels. Di ba namin? At yung bundok ng Sinai na napakaliit ay umuuga. Alam mo na? Sapagat ng oras yung kinakausap ni Moses, si Moses ng Panginoon. Pero, habang kinakausap siya ng Panginoon, anong ginawa ng mga Israel? Gumawa ng buyang ginto at sinamba. Maliwanag ba? Nasasabihin mo na kung okay na ako, paano makakalimot? Nakalimot sila eh. Kasi, nalimutan yung Diyos na nagtawid sa kanila sa dagat na pula. Ang bilis makalimot. Tama? Kung sila'y mabilis makalimot, ikaw, hindi makakalimot? Tumama? Ikaw, hindi makakalimot? Amen? Nakakalimutan naman mag-pray. Bira ka ng pray. Diba namin? Nakakalimutan naman sa ng Bible. Amen? Madalas, mas marunong ka sa Diyos. Amen? Yung Diyos ay nagpatawad sa'yo ng marami mo, pero ikaw hindi ba nagpatawad? Ano ba? Beware. Okay? Beware. Kaya nga, ngayong umagihan mo ito, simple lang ito, no? Okay? Hindi kong ibigay mo yung importance of remembering. As a Christian, napakahalaga talaga, no? Na lagi nating inaalaala ang Panginoon. Ha? Okay, mahalaga sa buhay natin. Mahalaga sa buhay natin na lagi natin siyang inaalaala. Okay? Sapagkat talaga ang Diyos ay ipinakita po niya yung danger the danger of God's people forgetting God. Ha? Okay? Talagang delikado. Talagang may pangalim. Di ba alam niyo siya? Alam mo na, mayroon talagang pangalim. Ha? Na tayo pare-pareho ay makalimot sa ating Panginoon. Ha? Okay, babalik tayo dito, no, at ibigay mo ilang tract about the danger of forgetting God. The danger of forgetting God by God's people. Ito nga, by God's people. Ha? No, Psalms 59 and verse 11. Psalms 59 and verse 11. And verse 11. Alright, nakita na po ninyo? Okay, nakita na? Baka minsan nakakalimutan mo kung nasa ng Psalms, nasa old ba, nasa new. Di ba namin? Number 11, ready? Ano sabi ng Lord kay David? Slay them not. Bakit? Lest my people forget. Scatter them by thy power and bring them down, O Lord, our shield. You see? You see? Now, ipinag-unos ng Panginoon na may mga kaaway si David na huwag mong patayin. Huwag mong patayin. Ikalit mo lang. Anong dahilan? Anong dahilan? Anong dahilan? Lest what? Lest my people
forget. Nakalimutan, ito panahon naman ni David. Ha? Maraming digmaan na pinapagtagumpay si David ng Panginoon. Pero sa kabila ng lahat, naroon pa rin yung danger na makalimot yung mga tao ng Diyos. You see? Kaya nga, dito makikita mo yung alam, talagang may mga pagkakataon sa buhay ng Kristiyano talaga. No? Kung paano during the time of David, isa nyo po yan, okay? Hindi lubos nilipon ng Diyos yung kanyang mga kaaway. Anong dahilan? Lest may people what? Forget. Ganun din, sa buhay natin sa Christian, mayroon pagkakataon talaga that God raised up enemies sa buhay ko. Anong enemies? Problems, persecution. Ano yung sinabi? O ano pa? Karamdaman. Isang ipinahihintulot niyan dumating sa buhay mo. Ano yung dahilan? Taka, lest may people what? Forget. Amen? Again, inuulit-ulit kasi lagi. Okay? Kilala tayo ng Panginoon. Kilala niyo tayo. May panahon sa buhay mo na napakatamis ng pangalan ng Diyos ni Kristo. May panahon na naman sa buhay mo, limot mo siya. Alright? In Psalms 106, meron pa siya ng mga scriptures, okay? Na talagang warning. Psalms 106, 13 and 21. 106, 13 and 21. Ready? They soon what? Forgot His works. They waited not for His counsel. Nakatayo? Sa Tagalog? Sa Tagalog? Agad nilang nilimot ang Panginoon. Nakatayo mo? Nakatayo mo? Okay? They waited not for His counsel. Hindi na nila sinangguni ang kanyang salita. Verse 21. Tayo na. Bakit pa ka? They forgot God, their Savior, which had done great things in what? In Egypt. Nakita mo? Yung 10 plagues, remember that? Amen? Yung 10 plagues na pinagdadaan ng Panginoon para lamang makalabas sila ng Egypt. Amen? Yung maraming puto, maraming palaka, yung kadiliman na nasa sala. Remember that? Kadiliman na nasa sala sa buong Egypt, pero bukod tangi, doon sa Goshen, na naroon ang that people, doon lamang may ilaw. Ano sila? Sa lugar ng Egypt, pag sindihan ng kanila, walang sumisintay. Amen? Kung ilang araw na nakaupo, ang mga Egyptian, hindi makalis dinig, napakakapal. Lahat na yun, ginawa ng Diyos, alang-alang sa kanyang mga tao. But the Bible says, but they soon forget the Lord. Now, what are some things that we ought to remember? Ano ba yung mga bagay na ibig ng Diyos lagi nating alalahanin? Okay, ano ba yun? Balikan niyo yung Deuteronomy chapter 6 and verse number 4. Bakit yun? Naka-out na po dyan. Okay, what are some things that we owe to remember? Number 1, verse number 4, nandiyan na kayo? Okay, basa? Hear, all Israel, the Lord our God is one Lord. Okay, number 1, okay, number 1, we ought to remember our requirements. Our requirements as God's children. Ano yung kanyang requirements? Number 1, hear the Lord. Hear the Lord. Ano yung mga requirements? Okay, hear the Lord. Ito requirements niya sa ating lahat. Bakit? Kasi ulit ko, meron talagang panganib na tayo ay makalimot sa Panginoon. Kung nakalimot ang Israel, sa kabila ng mga himala, kapangyarihan na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, ganun din tayo pare-pareho. Di ba namin siya? Amen? Kaya yung kanyang requirements, hear the Lord. Okay, requirements
ng Diyos sa atin, pakinggan mo ang Panginoon. Pakinggan mo siya. Tawag siya, we need to listen. Okay? To learn and be benefited sa pakikinig natin ng kanyang salita kaysa tayo ang nagsasalita. Nakita po ako? Kaya nga pag narito ka kapag Sunday ng umaga at saka Sunday ng gabi, higit mong kailangan makinig kaysa magsalita. Di ba namin kasi? Amen? Makinig ka, huwag ka magsalita sa pagkakin ng kanyang recording. Ano kanyang recording? Makalakas, hear the Lord. Yung pakinggan mo siya. Okay? Sabi ng book of James 1:19, be swift to hear. Maging matuling makinig. Di ba namin? Amen? Maging matuling sa pakikinig. Makupad sa pagkagaling. Ano yung sabihin? Minsan kasi, minsan tanong mo, hindi mo gusto yung magpahanggan mo. The Bible says, be slow to wrath. Huwag ka agad makagalit, makinig ka. Amen? Sapagkat hindi pwedeng yung gusto mo lang ang mapapakinggan mo. Kailangan mapapakinggan mo, hindi yung gusto mo, kundi kung anong kailangan mo. Okay? Sapagkat una-una, according to the Bible, madali ka makakalimot. Ano yung isa? Madali tayong makalimot. Alright? So hear the Lord. Hear the Lord. Okay? Okay? In 1 Corinthians 1:18. 1:18. Okay. Now, of course, teka muna, dati yung kanyang request. Hear the Lord. Verse number 5. And thou shalt what? And thou shalt what? 5. And thou shalt what? Love the Lord. Una, hear. Pangalawa, love the Lord. Okay. And number 7. Verse 7, and thou shalt teach them diligently unto the children. Okay, ito yung tatlong requirement. Okay, hear God, love the Lord, and instruct your family. Nakita po ako, yun yung requirement sa atin pare-pareho. Maliwanag, amen? Maliwanag. Okay. Sino mag-i-instruct sa family? Pastor? No, ikaw tata, ikaw nanay. Di ba? Kasi kapag linggo ko lang nakikita mga anak mo eh. Hari mo sa Diyos. No, sino pa pinagbili na ng Diyos? Binigay kay Moses. At si Moses lang itinuro sa mga tao niya. Di ba rin? Amen? Amen, sir? Okay, Israel, hear the Lord. Anong pangalawang requirement? Love the Lord. Anong pangatlo? Instruct your family. Ituro mo sa kanila, ipaalala mo sa kanila, yung lahat ng ginawa mo sa inyo sa Egypt hanggang makagalit kayo ng dahat na pula. Yes, Christian. Mula-mula, hear the Lord. Napakinggan mo yung kanyang salita. Okay? Okay, you see? Pagpasok niyo ng New Testament, anong binila ng Diyos, anong sulong ni Pablo kay Timothy? Preach the Word. Di ba? Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, with all long suffering and doctrine. For the time will come that they will not endure sound doctrine. Amen? Lahat ng taong yan, time will come, magkakaroon sila ng makatintayin na at pipiliin na lamang nila yung teacher para kamutin yung tayo nila. Sabihin, okay, time will come. Ang mga Christian, okay, makikinig na lamang niya sila ng preaching o teaching na sila'y maaaliw, ma-entertain. Hindi ka na nagturo ng Lord. Rebuke, exhort, binulong sa kanyang doctrine. Hear the Lord. Hear the Lord. Okay? In 1 Corinthians 1:18, babalik po tayo rito. Ano po? Ito lang sa Bible. Yes, ang preaching, ay kailangan natin lahat. Hindi lamang ng unbeliever, kundi maging ng mga believers. 1:18, ready? For the preaching of the cross is to them that perish what? Foolishness. To us, unbeliever, but unto us, unto us, meaning us, the Christian, lahat ng member ng Calvary Bible Baptist Church, but unto us, it is what? Which are what? Which are it is what? Yes, it is what? It is the power
of God. Amen? Ito yung power of God. Upang tayo'y patatagin, palaguin, palakasin at linisin. Amen? Palalahanan. Okay? So, kaya ang kailangan natin, hear the Lord. Amen, Christian? Amen? Matuto kang makinig. Kung naintindihan ko ito, kaya pala tawag ako. Ha? Okay? Natutuhan ko, bata ba akong pastor, bata ba akong Bible student pala ako, tinandaan ko lagi yung paborito kong pastor. Okay? Preach to the back row. Tinandaan ko yun. Okay, may pastor ka na, ito ang tatandaan mo lagi. Preach to the back row. Doon ka mag-preach. Ano sabihin? Okay? Bago mo intindihin na sa unahan, malapit din eh. Mag-preach ka para doon sa nasa likuran. Di ba alam eh? Pag dinig ka na doon, maiintindihan ka doon, maiintindihan ka rin. But be sure, lahat nakakatakinig. Huwag kang bubulong-bulong. Preach! Amen, Christian? Preach the word! Preach the word. Alright? Hear the Lord. Ano yung pangalawa? Love the Lord. Love the Lord. Okay? Ito yung requirements. That's number 5. Sa paano paraan? And thou shalt love the Lord. Nakalakas. Thou shalt love the Lord thy God. Pakalakas. Sa paano paraan? Tatlo with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. Tatlo. Okay, tatlo yan, ha? Alright. Okay, ang ibig sabihin, okay, iibigin mo Diyos, okay, with all your heart, soul, and might. Isa pa, okay, physically, mentally, spiritually. Nakita po ako doon? Physically, and then what? Mentally, and what? Spiritually. Okay, yun ang requirements ng Panginoon. Okay, bakit? Sapagkat ulit kilala tayo ng Diyos. Kilala tayo ng Panginoon. Anong problema ng Lord? Doon sa Ephesian Church? Ha? Nagdilingkod sila? Dumadalo sila? Umaawit sila? Nagbabago sila? Pero anong problema ng Diyos? But thou hast left the walk. Okay, ito mo, agad yung iniwan ng yung unang pag-ibig. Paliwanag ba? Anong problema naman sa Ephesian Church? Anong problema naman yan? O, hindi mainit, hindi malamig. Anong problema lang? Puso ko itong problema nila. Nakita niyo? Amen? Kaya madaling makalimo. Ha? Kaya ang ating kanyang requirements, number 1, hear. Number 2, love the Lord. Okay? Love the Lord. So, paano paraan? Physically, then what? Mentally, then what? Spiritually. Amen? Physically, umiibig mo siya, yung katawan mo, okay, gamitin mo para sa Kanya. Kung iniibig mo talaga ang Lord, maging naman siya ng iyong makalakas, isipan. Okay? Kung iniibig mo talaga ang Panginoon, ibig mo rin siya, saan pa lang? Spiritually. Spiritually. Ano siya spiritually? Be hot. Be on fire for God. Be a spirit-filled Christian. Number 3 na requirements mo, instruct the family. Balikan ko. Okay? Na ipinakita ng Lord na kung hindi gagawin mo, okay, hindi ka makakalimot. Maiingatan mo sarili mo at maiingatan mo maging ang pamilya mo. Okay, notice verse number 7, okay? Now, yung binanggit ng Diyos kay Moses, yung 4, 5, and 6. Ito yun, ha? Sabi ng verse number 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And then, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, soul, and might. And these words, which I command thee this day, shall be in my takas. Alright, okay? Ilagay mo muna sa iyong puso, and then pag nailagay mo na sa iyong puso, verse number 7, takas. Oh, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Yes, instruct the family. Pangatlong requirement, instruct your family. Instruct thy children. Okay? Sa paano paraan mo bibigyan ng instruction ng mga anak. Kay, thou shalt talk to them when thou, nakas po, when thou
sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and thou risest up, and thou shalt bind them for a sign upon thy neck. Tunuhin kung sa bind. Igagapos. Okay? Igagapos mo yung salita sa iyong kamay. Okay? Pag ilalagay mo ito bilang frontlets. Tingnan sa akin, frontlets. Ito yung frontlets, ito po yun. Na yung bang salita ng Diyos, para ba, okay, isusulat nila, at pagkatapos, ilalagay sa katahian ng damit, and then, ilalagay dito, habang naglalakad sila, yung salita ng Diyos ay nasa pagitan ng dalawang mata. Anong purpose? Para huwag makalimot. Nakita niyo? Nakita niyo? Tapos kung paano magbili ng Diyos. Amen? Kung paano siya magbili. Makakain ng Panginoon. Okay? Pangalawa ay ibigin mo pa rin pangatlo. Ituro mo ito sa iyong mga anak. Habang nakahiga, habang naglalakad, habang nakatayo, at ikapos mo ito sa iyong mga kamay. At ilagay mo ito sa pagitan ng mga mata. Papasayin niyo po. Okay, and then, notice verse number 7. And thou shalt what? Write. Number 9. And thou shalt what? Write them. Isulat mo ito sa mga poste ng iyong bahay at ng iyong pintuan. Nakatayo ko ba siya magpili? Amen? Amen? Ito po'y habili ng Diyos na nagmamahal ng labis sa kanyang mga anak. Amen? Sa pagkilala niyo yung kanyang mga anak, madali sila, madali makakalimot. Nakita mo? Hindi siya magkasang isang galing lang. Di ba? Kundi gusto niya, ikapos mo itong salita doon sa poste. Isulat mo doon. Ilagay mo sa pagitan ng mga mata. Ay, ang ibig sabihin mo ay gumawa ka ng paraan na yung salita ko ay lagi nilang maaalaala at makikita. Diba nabigay siya? Okay. Of course, kung hindi man natin, siyempre, alam mo, pag tinignan mo yung mga Hudyo sa Israel, maging mga Hudyo sa Amerika, may mga panahon sila na meron silang kapistahan na sila'y naglalagay ng banbas ay mga bata. At meron silang mga libritong nakalagay dito. Ang ginawa nilang literal itong pinag-uusapan natin. Nakatawa niyo ba ako? Amen? But of course, ang ibig sabihin ng Lord is what? Okay, huwag kayong makalimot. Huwag kayong makalimot. Okay? Gumawa kayo ng paraan na itong mga habilin kong ito sa inyo, okay, ay madaling nakikita, no? Okay, na sa ganung paraan ay hindi nila nakakalimutan. Okay? It speaks about reminder that are able to see. Able to see. Okay? Parang sa atin ay iwasan natin yung nagtuturo tayo sa ating anak, gawin mo ito, gawin mo sinasabi ko, huwag mong gawin yung ginagawa ko. Tawag niyo ba ako? Of course, mali, hindi ko ba? Ay, ibig sabihin ng Panginoon, Diyos is what? Okay, ituro mo sa kanila at ipakita mo. Tawag niyo sa akin? Ituro mo sa kanila ang mga salita mo ito at ipakita mo. Sa mga paraan, tayo ay halimbawa. Yung sinasabi natin, nakikita sa atin. Amen? Di ba totoo naman?
madalas ay yung sinasabi mo na madaling makalimutan ng anak mo, pero yung halimbawa mo ipinakita mo sa kanila, dadalhin nila hanggang tumanda sila. Okay, television, instruct your family. Amen? Instruct your children. Yung mga maliliit na yan. Instruct them. Okay? Ituro mo sa kanila ang salita ng Panginoon. Ha? Now, let me remind you, mga magulang, ilagay niyo po ito sa inyong Bible. Ulit ba? If we do not teach our children the truth, if we do not teach our children the truth, the world is ready to teach them falsehood. You see that? Falsehood. Halimbawa, yung kademonyohan ng salitang non-binary at saka binary. Di ba alam mo? Yung kademonyohan na ipinanganak siyang mukhang lalaki pero yung kanyang nature ay babae. Kabaliwan yun. Demonic teaching yun. Di ba alam mo? Inang nagwawasak ng Amerika ngayon eh. Hindi totoo yun. Okay? Hindi pwede magkamali ang Diyos. Kung lalaki ka, lalaki ka. Kung babae ka, babae ka. Amen? Kung sinasabi mo ng iba ang damdamin mo, okay, rebellion yan. Yan ay paglaban, pagsalungat sa kalooban ng Diyos. Hindi ka ginawa ganyan ng Diyos. Pinipili mo yan. Diyos mo yan. Pero may pag-aasa ka pa, kung tunay kang maliligtas at magiging puspos ka ng banal na Espiritu, mamumuhay ka ng tama para kay Kristo. Amen, Christian? Amen? Kaya tayong mga lalaki, tayo mga tatay, kayo maging strong influence ng inyong anak na lalaki. Amen? Yung mga nanay naman, kayo magiging strong influence ng inyong mga anak na babae. Are you with me? Amen? Amen? Ituro mo sa kanila na kumilos na lalaki, magsalita na lalaki. Amen? Amen? Kaya sabi mo sa Susuma, thou shalt teach them diligently. Diba? Buong sikap. Okay? Ano pa? Igapos ang salita. Ano pa? Isulat ang salita. Okay? Ano yung sabihin? Ano yung sabihin nun? Your family, your children must be able to see. Di ba alam? Your family or your children must be able to see that you know God. Liwanag ba? That you know God. Alright? Through your faith, through your dedication, through your respect, through your giving. Your children ought to see you doing and your children ought to see you doing something for God. Madali sila makikinig. Kapag nakikita talaga nila ito sa buhay mo. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Yung pananampalataya mo, yung pag-ibig mo, yung dedication mo sa Panginoon. Okay? Hear the Lord, love the Lord, and instruct your family. Okay? Okay. Now, secondly, aling number one, na ibig ng Diyos natin lagi lalahanin? Yung ating, number one? Our requirements bilang God's children. Ano yung requirements? Una, hear. Secondly, love. Pangatlo, instruct. Amen? Ituro nyo sa mga anak nyo. Yung natutuhan nyo, yung naranasan nyo, yung pananampalataya nyo, yung pag-ibig nyo, yung dedikasyon nyo, yung respect nyo sa inyong Panginoon. And secondly, notice verse number 10. Deuteronomy chapter 6 and number 10. Number 10, nandiyan na kaya sa verse 10? And it shall be, when the Lord thy God shall have brought thee into the land
thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Ay, yung promise na. Ano po? Pag nakapasok na kayo. Okay? To give thee great and godly cities which thou buildest not. Yan na, ando na. Maganda na yung lugar. Ha? Ibinigay ng Lord sa kanila. Okay? Houses full of what? All good things. Ikaw mo, ha? Okay, which thou fearest not. Ay, imagine ka, yung bahay ay, anong tawag naman yan? Yung bahay ay fully furnished na. Nakakaya? Yung bahay ay nagagamit na. Ano ba na ito? Okay. At ang mga bahay na puno ng lahat, wala siyang lalagay. Kita mo? Ng mabubuting bagay na hindi mo pinuno. At mga balonghukay na, hindi mo hinukay. Mga ubasan, puno ng ulibo na hindi mo tinanim at iyong kakanin at ikaw ay what? Mapupusog. Okay? And number 12. Then what? At ngayon, mag-ingat ka, baka iyong malimutan ang Panginoon. You see that? Ano yun yan? Kapag nananagana ka na, ang sasarap na iyong kinakain, puno na ng gamit ay iyong bahay. Di ba namin? Lahat ng ginusto mo, nariyan na. Kaya mo? Pero lahat ng yan, na ipinuno ng Diyos, lahat ng ginusto mo, nariyan na. Ang sabi ng verse 11, kay what? Lahat naman pawang galing sa Diyos. Tama, di ba? Lahat naman pawang galing sa Diyos. Kaya sabi niya, mag-ingat ka, baka malimutan ang Panginoon na naglabas sa iyo sa lupain ng what? Egypt, sa bahay ng what? Sa bahay na ba? Ikaw mo, kung kayo ay hindi ginabas ng Diyos sa Egypt, kung kayo ay hindi hinamo sa pagkaalipin, matatamasa niyo ba ang lahat ng yan? Wala kayo niyan. You see that? Kaya kapag sumasagana ka na ng Diyos ay, beware. Baka makalimutan mo ang Diyos na naglabas sa iyo mula sa Egypt at sa pagkaalipin. So secondly, remember, our resources comes from God. Okay? Lagi mong alalahanin, lahat ng meron ka, lahat ng tinatamasa mo ngayon. Di ba namin? Saan galing? Yes, lahat ng nagpawang galing sa Diyos. So forget na. Huwag mo siyang kakalimutan. Napaka-dangerous. Nakalimutan mo, Panginoon, na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Egypt, mula sa pagka-alipin. Okay, of course, alam natin, di ba? Egypt speaks of what? The world. Amen? At si Pharaoh speaks of what? Satan, the God of this world. Di ba namin? Na siya umalipin sa atin, ba? Amen? Na kung hindi tayo maligtas sa talagang impyano pupuntahan natin. Amen? Isip mo kakalimutan ng Panginoon. Huwag mo siya kalimutan. Tapos, verse number 13, paglakas, thou shalt what? Verse 13, thou shalt what? Sa halip na kalimutan, ano dapat? Matakot ka. Matakot ka sa Panginoon Diyos. Okay? The word fear is what? Do reverence. Ano yung fear? Do reverence. Respect God. Honor God. Serve God. Worship God. Sa halip na kalimutan, di ba? Honor Him. Worship Him. Serve Him. Okay. And shall what? Swear by His name. Ano sabihin? To swear. Commit. Do covenant. Makipagtipang ka sa Panginoon. Di ba na gusto? Okay. Verse number 14. Ye shall not go after what? Ye shall not go after what? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Huwag mangyari na may mas mahalaga sa iyo kaysa sa Panginoon. Di ba namin? Huwag mangyari na may mahigit na kinatatakutan kaysa sa Diyos. Okay? You shall not go after gods of the gods of the people which are round about you.
Amen, Krishna? Amen? Sabi nga ng isang pastor, ang mga young people natin, nagtutumili, baliw na baliw sa mga hinahanga nila mga artista. Hindi naman sila kilala. Amen? Hindi mo naman matatawag naman pag may kailangan ka. Sino tatawagan mo? Ang Panginoon. Kaya kung meron ka man dapat sigawan, bibihan, hangaan, ibigin, ang Diyos. Kilala ka nun. Amen? Si Huntetin kakilala. Tsaka si Changkai Shek. Amen? Sino ba yun? Si Rain? Buhay pa ba yun? Bakla yun eh. Ano ba? Mga Koreano nakalalaki, naka-lipstick. Amen? Buhok, nakagano. Gusto, gig ka lang. Kasi ikaw wala. So remember, our resources came from God. Amen, Krishna? Amen? Huwag kang susunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bansang nasa palikod mo. Amen? Huwag mo siyang gagayahin. Okay? Ano ba? Okay? Isip ito mag-isan, no? God give us everything that we have. Pakalakas nga? God gives us everything that we have. Lahat ng meron tayo, bigay ng Diyos sa atin. Anong meron ka na hindi mo natanggap? Kung natanggap mo niya, bakit mo ipagmamayabang? Amen? 1 Corinthians 4 and verse number 7. Amen, Krishna? Amen? Amen, Krishna? Amen. Sige, nagkakaroon ka, salamat sa Lord. Urihin ng Diyos. Amen? Pati ako nakikituwa kapag nagkakaroon ng tao natin eh. Di ba? Amen? Nagtatiro sa lahat, binigyan ko siya doon. Salamat. Alam niyo? Ito yun. Basahin natin galing talata. Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Di ba? Di ba? Ibig sabihin, ultimo yung personalidad mo, talino mo, abilidad mo, sino gumawa sa'yo? Ang Diyos din. Okay? At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Diba? Lahat bigay ng sa atin. Di ba? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagbangapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Di ba? Anong mensahe ng talata? God give us what? God give us what? Everything that we have. Amen? Amen? Kaya huwag tayong magpamalaki. Maging mapagpasalamat lagi sa Lord. Huwag mangyari na sabihin mo na magaling kasi ako, maabilidad ako. Huwag. Amen? Huwag kayong makikinig sa advice ng sanlibutan. Believe in yourself. No. I believe God, hindi sa self ko. Follow your heart. No, hindi ako niniwala doon. The heart is deceitful and desperately wicked. Amen? Hindi nga yung Bible. Ang wala ba, yan ang sundin mo, huwag yung puso mo, pagkahamak kayo. Ito ang mundo mapagmalaki. Amen? Talagang kapag sinabi, sino mo, talagang wala ang Diyos. Diba? Karamihan ka kasi maniwala ka sa sarili mo. Maniwala kang kaya mo. Bible says, I can do all things through Christ, which strengthens me. Amen? I am weak, but thou art strong. Okay? Remember, our resources came from God. Okay? We are here para lamang po ating alagaan, pangasiwaan ang lahat ng pag-aari ng ating Panginoon. At tayo ay kanyang steward ng lahat ng ating tinatangkilik. Psalms 24, verse number 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, at maging lahat ng naninirahan dito.
Okay? Ang lupa ay sa Panginoon. Nakita po sa King James, the earth is the Lord's, and the fullness thereof. Ano sumunod? At lahat ng nananahan dito. Okay? Ngayon, bakit tayo narito? Yes, we are here to take care of what belongs to God. Amen? Lagi kong paalala, maging matapat kang katiwala ng Lord para pagtiwalaan ka pa niya ng marami. Amen? Huwag mong sabihin, magkakaloob ako sa Diyos, magtatapat ako kapag may kalahating milyon ako. Wow! Kapag sa halagang 500, hindi ka mapagtiwalaan, hindi ka makapagay, hindi ka magnagas kahit may kalahating milyon ka na. Alisin mo siya? Amen? Huwag mong ipangako yung wala po sa iyo. Ang ibigay mo, magtapat ka yung kung anong nasa iyo. Amen, Kristo? Amen? Kaya yung umaga, yung ating commitment, pagkano dinari sa atin? 100, di ba? Ang commitment, 100,950. Sabi ko, bigay ko na 50. Amen? Next over 950. Ibigay siya? Para sa inibig, ang Coke, 950. Coke tsaka cake. Amen? So, easy, of course. Saan nga, kung may magkukumit pa, marami makapagawa tayo. At pwede na, gumanda yung panahon. At maganda yung panahon, this week. Kung libre na si Barton, tsaka si Barton, ha? O simulan natin, ha? Amen? Sabi ko, pag natapos naman, sulit nyo yung bahay ko. Para tatanggalin ko rin 4 na badya na nagawa ko. Talaga kung ano nangyayari sa church, nangyayari sa bahay ko eh. Tumutulong dito, tumutulong din doon. Ano magkakulit yung dalawa? 4 na badya ang nagawa tayo. Remember, our sources came from God. Amen? At tayo ay what? Katiwala lamang ng Panginoon. Amen kasi? Kaya matagpon tayo tapat. Amen? Tapat sa pagsamba. Nakinig ba kayo? Tapat sa pagsamba. Amen? Tapat sa panalangin. Tapat sa Bible. Tapat sa soluini. Tapat sa testimony. Amen kasi? Huwag mong katakutan. Huwag mong katakutan yung magbigay. Believe me. Okay? 30 taon na tayo halos. Believe me. Okay? Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. You follow me? Amen? Ikaw muna magbigay. Ano kanyang pangako? Give and it shall be given. Good measure. Well done. Running over. Ano sabi? Hindi ka dadalain ng Panginoon. Okay? So remember, our sources came from God. Okay, number 3, Deuteronomy 6:12. 6:12. Okay, verse number 12. I will have them beware, lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of what? Bondage. Number 3, remember, and also remember, our salvation is of God. Pakilakas nga? Pakilakas, our salvation is of God. Okay? Naligtas ka sapagat mayroong Diyos na nagligtas sa iyo. Hindi sa iyong sarili. Alright? Okay? Our salvation is God. Is of God. Amen, Christian? Now, in Exodus chapter 12, kasahin mo sa bahay niyo, sabi ng Panginoon, siyam na salot na ang ipinadala ko sa Egypt, pero nagmamatigas pa rin ang puso. Ayaw kayong palabasin. Now, itong pang-10 salot, palalabasin niya kayo. Okay, na Moses, sabihin mo sa mga anak ni Israel, pumili sila ng isang hayop, tupangan o kambing sa inyong kawan, yung 1 taon ng bulan, the best, first fruits. Kill. At yung dugo ay pahid nyo sa labas ng pinto, sa taas at sa dalawang
Dalawang haligi ng pintuan. Sapagat mamayang gabi, dadaan ng angels of death, ang destroyer, at anumang pinto ng bahay na walang nakapahid na dugo, mamamatay ang bawat pangalan mula sa hayop hanggang sa tao, mula sa prinsipe hanggang sa mga liping. Ayun yung isa. Nung gabi yun, dumaan na yung angels of death. Alright? At bawat pinto ng Israelita may nakapahid na dugo. And every time na may dugo siya nakita, diba ba siya, okay, as of the Lord, I will pass over you. Yan yung isa. Amen? Listen to me. Okay. Pagdaan sa bawat pinto, hindi siya naghanap, mababait kaya nakatira dito? Nakikinig kayo? Ha? Mababait kaya nakatira dito? No. Ang kanyang tingin is what? The blood. Di ba namin? Ha? Okay? Yung kayong mga nakatira dito ay member ng Calvary, hindi nyo. Ano kanyang tingnan? The blood. Sabi ng Panginoon, kapag nakita ko yung dugo, I will pass over you. Walang isa mang napahamak. Walang isa mang namatay sa anak ni Israel. Bakit? Sapagkat may tupang namatay para sa kanila. Sa halip na sila, tupa ang namatay. Listen, yung tupa, ito'y sumisimbolo sa ating Panginoong Yesu Cristo na nagbuhos ng kanyang dugo na siyang naging kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen? Hindi yung kabutihan mo, kundi yung dugo ni Cristo. Hindi yung bautismo mo, kundi yung dugo ni Cristo. In Ephesians chapter 1 and verse number 7, Ephesians chapter 1 and verse number 7, Ephesians 1:7. Alright. Simulan niyo po sa verse number 5. Number 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His what? His grace. You see, the blood of Jesus. Okay, you see, kaya every time na may dugo, na nakikita yung angel of death sa mga pintuan, alam na niya, may namatay doon, kaya may dugo dito. Nakikinig sa akin? Magkaroon na tayo. Hindi tayo. Okay. Mayroong Kristong namatay na para sa atin. Amen? Kaya hindi na tayo dadaan pa sa paghato. Maliwanag ba? Amen? Okay, walang tupa ni Kristo ang mapapahamak. Wala na. Diba namin? Sapagkat yung great shepherd namatay na para sa atin. Amen? Siya'y namatay upang tayo magkaroon ng buhay. Amen? 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 Siyang Diyos ay naging tao upang tayong tao ay maging anak ng Diyos. By faith in Christ Jesus alone. Amen po siya? Naalala ko lang, yung isang dating pastor na nagsabi, upang maligtas, makatiyak ng kaligtasan, makatiyak ng langit, okay? Ang kailangan ay pagtanggap kay Kristo Jesus at pagsisisi sa lahat ng kasalanan at pagtalikod sa lahat ng gawang masama. Makakatakot yun. Good works yun. Narinig niyo siya? Amen? Tunay, kapag wala kang pangkatiyakan ng heaven, ang sabi ng Bible, John 3:16, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi mananampalataya, hindi makakakita ng buhay, mananatili ang galit ng Diyos
sa Kanya. Amen? Romans 10:9, kung ipapahayag mo na iyong bibig, si Jesus na Panginoon, at mananampalataya ka ng buong puso na siya muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Amen? Amen? Okay, naligtas by faith in Christ. Follow me? Amen? Upang gumawa ng mabuti. Amen? Hindi gumagawa ng mabuti para maligtas. Kundi gumagawa na siya ng mabuti sapagkat naligtas na siya. Amen, Krista? Amen? Amen? Tumalikod na sa gawang masama. Bakit? Hindi para maligtas, kundi what? Naligtas na kasi. Sapagkat ang sino man na kay Kristo ay bago na nilalang. Yung mga luma, yung mga dating bagay, lumipas na. Narito, sila'y pawang naging bago. Amen? Nagbago sapagkat nakakilala kay Kristo. Nagbago sapagkat nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen, Kristo? Amen? Remember, our salvation is our God. Our God. Amen, Kristo? Amen? Now, let me remind you, Bishop. Dinigit ko noong Thursday sa Lumban. Pinasin ko yung presentation ng gospel sa mga kung tawagin ay contemporary churches, Pilipinas man, o America. Pag sabi ko contemporary, ito yung mga new gen church, ito yung mga makabagong church. Okay, para kasi pareho sila ng teaching. Okay, paano ako maligtas? Paano ang isang makasalanan makakasya ng heaven? Anong turo lagi na? Commit your life to Christ. Kung hindi commit is what? Okay, dedicate. Ano pa? Okay, dedicate. Okay, ano pa? Ihandog ang iyong sarili kay Kristo. Listen, tatandaan lagi. Wala tayong pwedeng i-offer kay Christ para tayo maligtas. Walang sino mang makakapaghandog ng kanyang buhay hindi para tanggapin ka ng Diyos sa sarili mo. Don't forget. Kung nasa Efeso pa kayo, okay, hindi yung sarili mo ihahandog para ligtas ka, hindi yung sarili mo ikukumit mo para maligtas ka, hindi. Okay? Upang tanggapin ka ng Diyos sa langit, hindi yung anumang maihandog mo ang may basyo. Wala kang maihandog, wala kang pwedeng ihandog, wala kang pwedeng ibigay sa Diyos upang tanggapin ka niya doon sa kanyang kalagayan. Wala kang pwedeng ihandog. Notice verse number 6. Number 6. Ready? To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us what? Accepted in the beloved. Don't forget, again, yung beloved ay walang iba kundi si Kristo. In Matthew 13, sabi sa heaven, kay Christ, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Remember that? Amen? Maging doon sa Mount of Transfiguration, sabi ng Diyos, this is my beloved Son, hear Him. Amen? Amen, Christian? Ang tanging para upang ikaw, ako, ang sino nung masama, matanggap ng Diyos through Christ Jesus alone. Kaya ngayong gabi, kung wala ka pagkadiyan ng kalalitan, tanggapin mo si Kristo. Manampalataya ka sa Panginoon Jesus. Hindi ka makakapasok sa heaven kung wala si Jesus sa buhay mo. Okay? Then lastly, remember the Lord's return. Remember the Lord's return. Alright? Kaya ano yung mga bagay that we ought to remember? Na huwag nating lilimutin habang bubuhay. Ano yung muna? Our requirements. Our requirements. Ano yun? To hear
to love and to instruct. Amen po ba? Secondly, our what? Resources came from what? Saan galing lahat na meron tayo? Saan galing lahat? Saan galing lahat na meron tayo? Yes, at Diyos, yung lakas, hindi lamang material, kundi magiging ating isipan, magiging ating lakas, ay parang galing sa Diyos. Kaya huwag mo siyang makalimutan. Okay? And remember also, our salvation is of God. Natin pwedeng ipagmalaki. Amen? Okay. Salamat sa awa, salamat sa haba, salamat sa biyaya ng Panginoon. And lastly, remember the Lord's return. Siya'y muling magbabalik. Si Kristo'y muling magbabalik. Okay? Luke chapter 12 and verse number 14. Luke chapter 12 and verse number 14. Luke 14, ready? Kayo na, be ye therefore, Luke 12:14, kayo na, be ye therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour when you think not. Amen? Babalik siya muli. Babalik siya muli. Okay? Sa oras at araw na hindi mo iniisip. Amen? Like a thief in the night. Verse number 39, and this know that if the good man of the house, nakita mo yan? The good man. Okay, sino yung good man? Si tatay, si nanay. Di ba alam niyo? Amen? Yung mga nakakaunawa na. Okay? Had known what are the thief would come. He would have watched and not have suffered his house to be what? To be broken through. You see? Kaya mga magulang, mga nakatatanda, okay, be ready. Amen? Be ready. Tiyakin na pag naganap ang muling pagbalik ng ating Panginoon, walang isa mang maiiwan sa ating pamilya. Amen? Remember the Lord's return. Okay? And we need to remember that time is short. Okay? The time is short. The Bible says in the book of Ephesians 5:15-16, redeeming the time because what? The days are evil. Okay? The days are evil. Samantalahin pa ito. Samantalahin nyo. Okay? Yes. Jesus will come at any moment. At kung ba siya darating ngayong gabi, are you ready? Ang pamilya ba natin ay handang lahat? Okay? Okay. Now, let me remind you this, heaven is a real place. Amen? Ang langit ay talagang totoong lugar. Amen? Amen, isa? Kaya nga, kapag ako nagsusunod ng heaven, naka-uppercase yun. Totoong lugar yun. Parang Philippines, Sweden, Switzerland, naka-uppercase. Ano? Ang heaven yun din, totoong lugar yun eh. Hindi ito state of mind lang. Totoong lugar ito. Okay? Inihanda ng Diyos sa atin. Now, ang heaven is a real place. Ang hell, ganun din. Diba? Totoo din ang hell. Totoo yan. Hell is real. Okay? Hell is real. And there will be no second chance or no possibility also of escape sa sino ng tao na doon kaparoon. Wala nang second chance. Wala nang ikalawang kakataon. Talagang doon siya. Kaya hanggang may panahon pa, hanggang may panahon pa, lahat ng maabot natin, matuturan natin. Amen? Managdala natin sa Lord, dali natin. Compel them to come in. Amen, Christian? Amen? Hanggang may panahon pa, because Jesus is coming again. Amen, Christian? Amen? Huwag natin kalimutan.
pag naganap ang rapture, lahat ng mga taong nakapakinig na ng gospel at naiwan, wala ng pag-asa ang maligtas. Huwag niyo makalimutan, ha? Makalimutan. Ano ba kaya? Oh yes, oh my God. Yes, may maliligtas pa rin. Meron pa rin masave sa Great Tribulation. Meron pa rin. Sino yun? Yung mga hindi nagkaroon ng chance na mapakinggan ng gospel. Sila lamang. Pero lahat ng tao na nag-invite na rito, natulong mo, nakikinig ka sa akin, napapakinggan ka, pero hindi pa tumatanggap. Pag naganap ang rapture, wala na silang kapag-apag-asang maligtas. Wala na. Forget that. Nakakalungkot yung ganun bagay. Sa halip, kaganyang paniniwalaan, lahat ng kasinungalingan ituturo ng Antikristo. Bakit nawala at saan napunta yung asawa, anak, kamag-anak nila, yung milyon-milyon na mga Christian, saan napunta? Okay? So kaya, remember, Jesus is coming again. Maghihanda tayo at ihanda natin ang ating mga pamilya. Ha? Tuloy po lahat.